Hebrews chapter 10 verse 19 hanggang 25. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is, through His flesh. And since we have great praise over the house of God, which is Jesus, let us approach God with sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from evil conscience and from our bodies washed with pure water. Let us hold firmly the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to encourage one another in love and good deeds, not abandoning our own meeting together, as is a habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see the day is drawing near. The day is drawing near. Praise the living Word of God. Now, God actually wants us to persevere. Persevere. Sabihin natin, persevere. Ano yung persevere sa Tagalog? Pagtsatsaga. Magtsatsaga tayo sa ating mga kasalukuyang kaganapan sa buhay. Kasi ang hindi marunong magtyaga ay mawawalan ng pag-asa. Pag nawalan ka ng pag-asa, ano yung nakasulat yan sa Proverbs na ingatan mo ang nilalaman ng iyong puso dahil out of this comes the abundance of life. If your heart is full of grief and forgiveness, it will cost you your life and even your physical health. Kaya nga, a heart full of unforgiveness causes the breakage or sabihin na natin ang pagiging cause ng pagkakasakit ng isang tao. Nakasulat po yan na mahihina daw yung mga buto nyo kapag kayo ay hindi nagpapatawad. Kaya lahat ng nagpatawad, magsabi ng, totoo yan dapat nagpatawad na tayo sa mga taong ng isa sa atin. You will never understand Christian perseverance and you will not even go through it unless you understand the love of Jesus. Wala ni isa sa atin na magtsatsaga sa Kristiyanong buhay hanggat hindi natin naiintindihan ang pag-ibig ni Jesus. Walang magtsatsaga ni isa sa atin sa buhay kapag hindi natin naiintindihan ang pag-ibig ni Jesus. Ngayon, you can never love others unless you understand the love of Jesus. We're talking about the unconditional love of Jesus. You cannot love yourself. You cannot love your spouse. You cannot love your husband, your wife. You cannot love your children, your mother-in-law. Okay, your father-in-law. You cannot love them. Or the Lord Jesus asks us to love our neighbors as ourselves. You cannot love your neighbors unless you understand the love of Jesus Christ for you. Hindi tayo makakaibig ng tunay. Alam niyo po kadalasan na sa mag-asawa po, ang kailangan natin patibayin para mas tumindi ang pag-ibig natin sa bawat isa ay yung pag-ibig nyo kay Jesus. Kasi kapag hindi nyo naintindihan yung pag-ibig nyo kay Jesus, hindi nyo iibigin ang bawat isa. May limitasyon ang pag-ibig ng isang tao. Actually, may kondisyon sa iba. Kapag okay ka, okay din ako sa'yo. Diba? Usually, ganun tayo. Normal yan sa tao. But once we understand the love of the Lord Jesus Christ, the unconditional love of Jesus Christ, we will not be moved. Hindi tayo malilihis ng daan sa pag-iisip natin patungkol sa pag-ibig. Ngayon, paano mo iibigin ang iyong pamilya? Actually po, siguro from 1960s hanggang 1990s. Okay, makinig Okay pa yung family ties ng mga Pilipino. Hindi pa tayo ganun ka-toxic.
Pero ngayon, recently, with all of these Western beliefs na tinatanggap natin sa ating buhay, na inaakala natin na okay lang, hindi pala okay. Which is, one of those things is yung, alam niyo po, yung pag-ibig sa magulang. Bigyan ko po kayong isang example. Naalibadbaran lang ako sa mga nag-i-influencer na sasabihin nila na, alam mo yun, wala namang obligasyon ang isang anak sa magulang kapag sila tumanda. Yung mga ganong, I really hate that na yung lilihis na silang daan kasi may sarili na silang pamilya, etc. But the thing here is, ito po kasi yan, kailangan natin itong maintindihan dito sa part na ito. At ito po yung biblical way. Ito po yung biblical way. We often see sa YouTube, sa mga nag-i-influencer ngayon, we often see na kapag naging successful yung anak, it is the anak who pays for the debts or yung mga utang ng mga magulang. At may mga iyakan moments pa. At ng pakiramdam, di ba? Yung parang, parang ang bait naman ng anak, etc., etc. But alam nyo ba, hindi biblical yon. Okay na tumulong, don't get me wrong, okay na tumulong, but alam nyo po, ito ang biblical way. The biblical way is, think about this. Kailan binayaran ni Isaac ang utang ni Abraham? Have you ever thought about that? Kailan? O sabihin na natin further pa. Kailan binayaran ni Jesus yung utang ni Joseph? May utang ba si Joseph? Wala. Pero pinamanahan ni Joseph si Jesus nung siya ay nabubuhay pa ng skill. Tinuruan niya si Jesus para mag-carpenter. Kasi eventually, nung namatay na si Joseph, tingnan niyo ito biblical aspect, si Jesus ang bumuhay sa kanyang pamilya. Siya yung naging kuya, siya yung nag-alaga. Kaya nga nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tiningnan niya si John, the beloved. Sabi niya, Son, behold your mother. Talking about Mary. Mother, behold your son. Ibig sabihin, take care of each other. God wanted us, parents, makinig po sa mga parents. God wanted you to be blessed so much to the point that you will not ask anything from your children. That is the plan of the Lord for you. Actually, you will leave inheritance to your children's children. Pansinin natin yung buhay ni Job na kung saan in his 150 years old, he left inheritance to his children's children. Kailan siya umasa na, anong tawag mo dito? Ito yung kasi kinatatakutan ng mga magulang. I have met a lot of parents and I really, alam niyo po, nadidismaya ako sa mga children na kung saan pagkatapos kayong inalagaan, pagkatapos kayong pinag-aral, tapos hindi man lang sila makatanaw ng utang na loob, nabigyan ng pagkain, damit, o matitirahan yung mga magulang nila. Ito yung pangit na culture ng Pilipinas Kapag okay na sila, iniiwanan na nila yung mga magulang. Hindi naman lahat, pero there are some. And they will actually reason out. Hindi mo kasi alam yung ugali nito nung matanda pa siya. Lagi kaming inaapi. Lagi kaming sinasaktan. Pero ganun ba yon? Dahil sinaktan ka, bayang magdusa yung matandang yan. Yan ang tinanim niya sa kanyang sarili. O yan. Bilang Kristiyano, tama ho ba yun? Ang sabi ng Panginoon sa atin, love your enemy. Magandang example po yung story nila Mama Dang. Ikukwento ko story ni Mama sa kanila Uncle Ed, nila Uncle Jun nung maliliit pa sila. Itong lola nila, ang favorite yung sa kabilang side.
Sila yung pinagtitira ng ulam, lahat ng pinakamasarap na ulam sa kanila. Kung sa baga. Tapos sila mamadang tinitiran ng tuyo, tagi-isa pa. Ay, yung tuyo, talagang tagi-isa. Talagang umiyak daw si mamadang. Kinukwento sa akin to ni mama. And then eventually, dumating yung panahon na tumanda na yung everyone. Lumaki na yung mga magkakapatid. And ito nangyari. Gusto kong makita niyo dito yung love and your forgiveness. Kasi noong mga panahon na yon, malupit yung lola na yon, kanila mamadang. Pinapalo sila, sinisigawan sila, mas pinapaboran yung kabila, hindi sila tinitira ng ulam, magdadala yung si daddy, yung lolo ko, ng masasarap na pagkain, iiwan dapat para sa kanila, pero ang nangyayari, binibigay dun sa kabila. Tingnan yan, kapag tumanda yung matandang yan, hindi ko aalagaan yan. Yun yung usually iniisip ng mga tao, di ba? Lintik lang daw ang walang ganti. Ayan. Pero bilang isang Kristiyano, tama ho ba yun? Pero anong ginawa nila mamadang nung tumanda na ito? Nung nabulag na siya, sila mamadang yung magpapakain sa kanila, maghuhugas ng puwet niya kapag siyempre hindi na siya makakita, maggagabay sa kanya. Alam nyo, to the point na na-realize nung matanda na mali yung ginawa niya. At bumawi siya nung lumabas yung mga anak ni mamadang. Na kung saan siya yung nag-alaga, siya yung nagpaanak, nag-advise and everything. Pero nasaan napunta yung mga inalagaan niyang favorite? Wala. Hindi siya inalagaan. Hindi man namigay or whatever. Alam niyo po yun? Things such as this. Pero alam niyo po, habang tayo ay tumatanda, let's think about this, that God will bless us so much so that we could leave inheritance to our children's children. Para hindi tayo aasa na kapag tumatanda na tayo, hindi nyo na kami ginagalang kasi ganito pa kami, matanda na kami, kaya hindi nyo na kami ginagalang. Ilang beses ko narinig yan sa mga kakilala ko, kaya sinasabihan ko yung mga kaibigan ko na, tol, huwag ganyan. Nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan. Huwag mo nga asahan na may pera sila palagi. Ngayong ikaw lang matanda, ikaw yung magbigay. Magbigay ka naman kasi ikaw yung malakas. Inalagaan ka eh. Sabi nila sa akin, sino nga? Alam niyo ho yung ganong bagay. Kaya ito po ang isipin ng ating mga magulang habang tayo tumatanda. Ask the Lord to bless you. When God blesses you, andun kasi yung respect eh. Sa palagay nyo, mabastos ba ng mga anak at apo ni Job, si Job? Hindi nila mabastos. Huwag niyong babastasin yung lolo niyan. Wala kayong mana. Diba? Pero yung mga matandandang may hirap ngayon, nababastos sila kasi wala na silang ipamamana. Hindi natin ito marirealize kung hindi tayo tumatanda. Pero habang tayong tumatanda, marirealize natin, oo nga no. Pero pastor, ito, makinig po kayo. Matanda na po kami, ano po kaya yung pwede namin gawin? Wala na kaming pwedeng i-ano or what? Dahil wala na kaming itatrabaho. Ano kaya ang pwede namin gawin? Biblically. Now, listen to me. You must rely completely to the Lord. Kayo ay aasa sa Panginoon lamang. Manalangin kayo ng milagro na ang pagpapala ay manggagaling sa Panginoon na ibibigay niya sa inyo. Amen? Lahat ng magulang magsabi ng, okay, you ask that to the Lord and God will bless you. And I believe about that word. Alam ko po na iba yung case ni Joseph kasi Joseph became a prime minister. Though at the end of the day, it is Joseph who asks for the blessing of his father. Dinala niya nga yung panganay niya eh. Sabi niya, tay, hindi yan yung panganay. Alam ko. Ang mabibless itong pangalawa. Alam niyo yun? Such and such. But you see,
Unless we understand the love of God, we could never love others. We could never love our spouse. We could never love our old parents. Not unless you understand the love of God through Jesus Christ. Because the love of Jesus will help us to love others in connection to Luke chapter 10 verse 27. Hindi na po natin babasahin. Itandaan nyo na lang at basahin natin ito sa bahay. And the love of Jesus will also give us the strength that we need in accordance to Psalm 73 verse 26. It will also give us hope, pag-asa, in accordance to Romans chapter 8 verse 24. And it will help us to continue with perseverance in carrying our cross. The Lord asks us, those who love me shall follow me, pick up their cross and follow me. Yun ang sabi ng Panginoon, Matthew 16 verse 24. And we could never carry our own cross and follow Him unless we understand. O sabihin na natin, hindi understand unless we have a revelation of the love of Jesus Christ for us. Ano ba yung matinding revelation na natanggap natin na mahal tayo ng Panginoon? Nagkaroon na ho ba kayo nun? Sa mga iba, ako ay matinding, madami akong kasalanan pero napatawad pa rin ako. Merong isang Muslim, part siya ng ISIS, na kung saan, sabi niya, galit siya sa mundo. Talagang, anong tawag mo dito? Nagpapaka-totoo siya to the point na sinusundan niya yung bawat command ng Quran. Mangyari nito, pero kasi sa katuruan ng Quran, hindi mo malalaman ang kapatawaran ni Allah hanggat hindi ka pa dumadating sa judgment. Pangit, no? Ay, magpapakabuti ka pagdating mo sa judgment, hindi ka pala pumasa, no? Pangit naman nun. Pero sa atin, alam na natin, napatawad na ba tayo? Through whom? Through Jesus Christ. It is because of His righteousness we are forgiven. At sabi nitong Muslim na ito, nagpe-pray siya, Lord, sabi niya, kung totoo ka, magpakita ka sa akin kasi hindi ko na kaya. Parang ganon. Na gusto kong malaman kung ako inapatawad na ba o hindi. Dahil ginagawa ko naman yung kagustuhan mo na nakasulat sa Quran, sabi niya. Pero alam niyo, while he was praying that, napagod siya, natulog siya, and eventually, Jesus appeared in his dream. Sabi niya sa dream, sabi ni Jesus, I forgave you. At sa dream, umiiyak siya. At paggising niya, umiiyak pa rin siya. Then he knelt down and he asked the Lord, Lord, sabi niya, who are you? Who are you that I felt so forgiven? And sinabi niya, my name is Jesus Christ. Will you receive me as your Lord and Savior? Ang ganda ho siguro nun, no? Ang nag-pray sa'yo si Jesus mismo para tanggapin siya. Diba? Pero hindi mangyayari yun kapag hindi ka nandun sa matinding persecution. Kasi andun sila sa lugar na kung saan there's trouble. Alam nyo naman yung nangyari sa Middle East. At yun nangyayari ngayon. Actually, madami nagiging Kristiyano dahil sa mga pangyayaring gera ngayon na Jesus Himself is visiting these people in their dreams and they're accepting the Lord Jesus Christ as their Savior. Praise the Lord. Diba? Now, that kind of revelation of love, because these people experience crucial, great problems, yung mga matitindi na kung saan nagkaroon sila ng revelation ng forgiveness and love. And while you understand that kind of love, you will continue to pursue the Lord. At yung pag-pursue natin sa Panginoon, hindi ito nagtatapos sa pag-a-attend lang, pag-uupo sa church rather. Kung sa bagay, you're working for the Lord. You help those who are in need. You pray for those who are sick. And you clothe those who needs clothes. Yung mga mahihirap, yung mga pwede nating abutan ng tulong. Kadalasan po kasing iniisip ng mga tao,
Pastor, paano ba i-build ang kingdom ni Lord? The Lord says, you help the poor. We are not just giving our tithes. Just isang part lang yon, giving your tithes, giving what is due to the Lord, but most of all, you help other people who are in need. Amen. Lumibot lang tayo at makakikita tayo ng mga taong nangangailangan ng tulong. And I believe God is going to lead us to these people. Now, true love, or yung tinatawag nating unconditional love, can only be understood in Jesus Christ's sacrifice at the cross of Calvary. We must have confidence in the blood of the Lord Jesus Christ. Confidence through the blood. Ika nga. Alam niyo ho bang may kapangyarihan ang dugo ni Kristo sa atin? Sa pagkaganito, ano ho? Tayo as ourselves, when we come in front of the Father, we are going to be judged because of our works, of everything na ginawa natin. Pero when we have received the Lord Jesus Christ, He washed us by His blood. And it is His blood that covers our sin. That's why whenever we come in front of the Father, God sees us through Jesus Christ. Nakikita niya yung kapatawaran ni Jesus. Ngayon, ito yan. How will you have confidence in Jesus Christ's sacrifice at the cross? Because there is power of the blood. Alam niyo ho ba ang dugo ng bawat tao actually, kapag ang dugo natin, namatay tayo, yung dugo natin dumaloy sa lupa, ang dugo natin ay nagsasalita. Alam niyo ho ba yun? Our blood speaks. What more is the blood of Christ? Listen to this. Genesis chapter 4 verse 10. Do you know the story of Abel and Cain? Si Abel at si Cain. Si Abel ay nag-prepare ng pinakamagandang tupa, bagong panganak, na walang galis, malinis, bagong-bago. Inalay niya as sacrifice to the Lord, tinanggap ni Lord. Ngayon, si Cain, kasi tatanim siya, ang dinala niya yung mga fruits, vegetables to the Lord. Yun yung in-offer niya. Sa palagay niyo, alam ba ni Cain yung katotohanan na ang dapat ang sinasacrifice is blood? Alam niya. Kasi nagsimula yan kay Adam and Eve, wherein actually yung conversation o sabihin natin yung communication between God and Adam and Eve, Cain and Abel are upfront. They are seeing the Lord kahit nawala na sila sa Garden of Eden. Na kung saan sinabi naman ni Lord sa kanila yung blood sacrifice. Ano yung unang blood sacrifice? Yung damit ni Adam and Eve. Kasi nung pinalaya sila, di ba, anong ginawa ni Lord? Nakita nila nakahubad sila. Because of the grace of God, God asked them to sacrifice yung lamb. At yung balat nung yun yung kanilang ginawang damit. Yun yung first. Doon sila natuto. Pinasa nila sa kanilang mga anak, pero itong pasaway na anak, ang in-offer niya, fruits and vegetable. Hindi ba pwede yun, Pastor? No. During that time, hindi. Kaya yung kay Abel, tinanggap ni Lord. At yung kay Cain, hindi niya tinanggap. Ngayon, nagalit si Cain. Nagselos. Dahil ang pinaburan si Abel. Hindi siya. Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya si Abel. And in verse 10, Genesis chapter 4 verse 10, then he said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying out to me from the ground. The voice of your brother's blood is crying out from the ground." At yung kinakry out ni Abel is vengeance. Kaya huwag kayong mag-alala. Alam niyo po yung mga pinatay na inosente, dumalo yung mga dugo nila sa lupa, they are crying out.
to the Lord, and God answers those cry out. Ngayon, gusto ko itong makita nyo naman. Jesus' blood, on the other hand, speaks salvation, forgiveness of our sins. Isaiah 53 verse 5 says, "But he was pierced for our offenses, and he was crushed for our wrongdoings. The punishment of our well-being was laid upon him, and by his wounds we are healed." By the blood of Christ na dumaloy sa lupa, ang sinisigaw nito ay salvation and forgiveness for you and for me. Amen? We must have that confidence na alam natin yung dugo ni Kristo ang sinisigaw ay kapatawaran para sa ating buhay. Kaya ang bawat isa po sa atin dito ay napatawad na. Kailangan lang natin itong ilagay sa ating puso at maging confident tayo na tayo ay napatawad na. Remember yung pinag-usapan natin last week that the devil knows if you belong to Christ. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon, alam din ng demonyo kapag ikaw ay kaparte na ng pamilya ng Diyos. Dahil kilala niya si Paul, kilala niya rin yung si Jesus, pero yung mga nagkikristyanuhan, hindi niya kilala. Sila yung mga nasasapian. Sila yung napoposes, at sila yung pwedeng mawala sa kalooban ng Panginoon dahil ninakaw sila ng kaaway. Ngayon, we must have confidence in the blood of Christ. Confidence that through His blood, we are redeemed. We are redeemed. Romans chapter 6 verse 23. "For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." It is through Jesus Christ that we are redeemed. Lahat tayo ay napatawad na. Maging confident lang po tayo sa dugo ni Kristo. Because of the blood of Christ, we are now going to be able to handle the love of the Lord Jesus Christ. And in this way, we could love others. Hindi mo pwedeng mahalin ang ibang tao sa pamamagitan lang sasabihin mo na, alam ko namang umibig. Lahat ng tao naman ay marunong umibig. Hindi ho ba tayo marunong umibig? Ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig kasi hindi lang yung pag-ibig sa salita, kundi may action din. Amen? Pwede ka magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig nang hindi ka nagbibigay. Tama? Pwede mo sabihin na mahal mo ang isang tao, pero pag wala ka namang ginagawa, sasabihin mo mahal. Hindi nila makikita ang pagmamahal mo. Gayon din sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo siya, tapos chill ka lang. Ibig sabihin wala kang ginagawa para sa Panginoon. Because you love the Lord so much, you are going to do something for Him. Starting with your family. Build them in fear, having fear of the Lord. Kaya sa ating mga magulang, maliliit pa yung mga bata na anak natin, dalhin na natin sa Sunday School para habang lumalaki sila, magkakaroon sila ng takot sa Panginoon. Instead of leaving them with your cell phones. Parents, kaya pag wala kayong cellphone, blessed kayo. Hindi lumalaki yung anak nyo ang nagpapalaki ay sa YouTube o kaya si TikTok. Tumatawa yung iba sa atin. Ibig sabihin, baka kinakanta pa nung mga maliliit yung anak yung mga tugtog sa cellphone, which is not good. Hindi po maganda. Pastor, para lang manahimik. Alam niyo pong ginagawa sa amin ni Pastor John para manahimik. Napalo niya. Hindi kayo titigil. Totoo yan. Kaya pag narinig namin yung sipol ni Pastor John noon, talagang lahat kami nanginginig na. It's not because of fear, but out of respect. Sasabihin niya sa amin, maglaro lang kayo dyan, pero huwag kayong mag-aaway. O, tama na yung TV. Pink. Wala ng TV. Kasi TV pa noon, noong mga panahon namin TV. Nanonood kami, pero may oras yun. Hindi pala palagi. Hindi yung kailan lang gusto namin, manunod kami. Hindi, may oras yun.
Gayon din tayo, bigyan natin disiplina yung mga anak natin dahil wala lang mag-aalaga para manahimik lang, kaya lumalaki silang pasuway. Simula pa lang sa school, makikita natin yung yung mga walang kapangyarihan yung mga magulang sa mga anak eh. Ayaw niya po kasing gumising na maaga, umiiyak. Samantalang kami pag ayaw namin gumising para pumasok, mapapalo kami. Ayaw niyong pumasok, bibigyan ko kayong dalihan para hindi pumasok. Madalas napapalo nun yung utol ko eh. Si kuya ko eh. Dahil talagang may katamaran. Pero magaling naman. Siguro pakiramdam niya, magaling siya kaysa sa teacher, kaya hindi siya pumapasok. Wala naman akong matututunan dyan eh. Parang ganun kasi yung kuya ko eh. Pero magaling talaga siya. Okay. Pero syempre, disiplina pa rin, no? Ngayon, kailangan natin maintindihan na ang pag-ibig ng Panginoon ay nakarugtong doon sa dugo ni Kristo. Pag wala kang revelation doon sa blood of Christ, which is yung sinasabi ko po sa inyo kanina, yun na-experience nyo yung katugunan na kayo pinotektahan ng dugo ni Kristo. Isang halimbawa, nung ako'y na-involved sa witchcraft na kung saan gabi-gabi, binibisita ako ng mga kung ano-anong espiritu. Sabihin ko po sa inyo, ang tanging pag-asa ko lang si Jesus. Talagang nananalangin ako gabi-gabi. Hanggat sa iwasan na nila ako. Okay? So yan, we must have a great revelation because once you experience the great revelation of the blood of Christ, you will not be afraid of what it is to come o kung ano man yung dalating sa ating buhay. Buksan natin yung Bible natin sa John chapter 19 verse 33. John chapter 19 verse 33 hanggang 34. But after they came to Jesus, when they saw that he was already dead, they did not break his leg. Kasi po, sa cross, para siguraduhin mamamatay yung nakapako sa cross, kasi yun yung punishment lagi nun. Puputulin nila yung tuhod para nakasabit na gano'n hindi na makakahinga. Pero nakita nung kawal na patay na si Jesus, para lang siguraduhin, sabi niya dito, they did not break his leg. In verse 34, one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. The side of Jesus. Blood and water. Ano kayang pakiramdam ng soldier? Sabi, tinusok niya yun, no? Pam! Tapos yung dugo, na-sprinkle sa kanya literally. Na hindi niya alam yung dugo na yon ang magsisave sa kanya. Now, when the blood of the Lord Jesus Christ hits the ground, it speaks salvation and forgiveness to each one of us. Yun yun. Ngayon, naiintindihan na natin yun. Yun yung pulot dulo ng pag-ibig at dugo ni Kristo. When you truly understand the love of Jesus, this is the only time that you will able to persevere in life. You can never persevere in life if you do not understand the love of God. You cannot understand the love of God without understanding the revelation of His blood. His blood washes away all our sins. Tuwid na tayo ngayon, banal na tayo ngayon because of His blood, not because of your work. Nabanggit ko nga kahapon eh. Anong pwede mong sabihin sa mga taong nagsasabi na ayoko nga magsimba kasi madaming hipokrito sa simbahan eh. Madaming chismosa, madaming manira, madaming tas babanal-banalan sila doon. Praise the Lord sila. Sila doon nagsisiraan. O makinig kayo mabuti. Anong pwede natin sabihin sa kanila? Madaming hipokrito dyan sa church, kaya hindi ako nag-a-attend. Sabihin nyo sa kanila, meron pa kaming isang upuan para sa'yo. Lahat tayo dito, binabago ng Panginoon. Walang tuwid.
sa atin. Ang nagpapatuwid lang sa bawat isa sa atin, papakabanal para sa atin ay yung dugo ni Kristo. Yes, hinuhubog pa rin tayo ng Panginoon kasi unless we are molded into Christ's likeness fully, hindi pa tayo pwedeng umuwi. Kaya nga nandito tayo eh. Di ba? Pero kapag you have seen, sabihin na natin, ikaw ay fully developed na into a gold person na kung saan nahubog ka na sa halin tulad ni Kristo, pwede ka nang umuwi. Alam niyo ho ba yun? Gusto niyo nang umuwi? Kaya alam niyo po, habang nakikita ko si Mami noon, nakita ko yung forgiveness niya kay Daddy, forgiveness niya sa mga nang-api sa kanya. Style kasi ni Mami, ganito, ikukwento niya yung kapighatian niya, tapos kami yung nagagalit. Huwag kayong magagalit, napatawad ko na nga eh. Totoo ito, nakwento ko na sa inyo before, pero sa mga hindi pa nakarinig, si Mami nung nagkaroon ng accident na nagdudugo siya, to the point na talaga nagfo-flow yung dugo niya. Nakwento yun sa akin to eh. Tapos itong si auntie mo ganito, ganyan-ganyan. Tiningnan lang ako. Di man lang ako tinulungan. Di man lang ako ganyan. Sino yung aunting yan? Sino yung aunting yan? Huwag kayong ganyan. Napatawad ko na nga. And true enough, itong aunting ito, bumisita dito. Pinaganda niya ng pagkain. Kinamusta niya. Kamusta na yung mga anak mo? Sincere. Tapos nakikita ko si Mami. She's so sincere. It's true, napatawad niya na, pero kami galit. Kasi alam na, ito yun. Ganon kami. Pero she has already released forgiveness. At habang nakikita ko yung pagkatao ni Mami noon, naku, ready nang umuwi si Mami. Lord, wag muna. Ganon pa kami noon eh. Kaya nga nung namatay si Mami, alam namin, it's already her time. It's already her time. Kasi nahubog na siya into the likeness of the Lord. How about us? Hindi pa tayo nahubog. At hinuhubog pa rin tayo ng Panginoon hanggang ngayon. Amen? Kaya tayo ay binabago ng Panginoon. Nandito tayo, hindi dahil nagpapakahipokrito tayo, ginagawa pa rin natin yung kasalanan natin, etc. Andito tayo kasi gusto natin mabago. Kasi yung ating pagkatao hindi pa rin tuwid hanggang ngayon. And the Lord is actually straightening us up in Christ's likeness. Para sa kalaunan, magiging halintulad tayo ni Kristo. At pag naging halintulad na tayo ni Kristo, uwian na. Diba? Uwian na. Tinatanong ko nga si Lord, Lord, kailan ba kami uuwi? Laging sinasabi sa akin ng Panginoon, hindi ka pa nga nakakalahati, gusto mo na umuwi. Hi Lord, hanggang kailan? Di ba nakakapagod na yung buhay? Sino ba yung pagod na pagod yan? Kakunti lang yung nipapagod. Mukhang gusto nyo pa ng pagdurusa. Okay yan. Magdusa lang tayo para kay Kristo. Yan. When you understand the love of Jesus Christ, that is the only time that you will persevere in life. James chapter 1 verse 12 says, Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive a crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Crown of life. Persevere and you will have a crown of life. Persevere. Magpakatyaga lang tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. May sakit ka, may problema ka, may utang ka, may galit sa'yo, broken family ka, tiyagain mo lang yon, harapin mo lang. Alam niyo po, ito yung sinasabi ko kahapon sa bawat isa eh, na kapag hindi ka na mayinig ng kaaway, iiwan ka niya. Alam niyo po ba yon? Pero pag alam niyang binigyan ka niya ng konting sakit, sinisisi mo na siya, weak, sasabihin ng demonyo sa'yo. Uulit-ulitin yan sa'yo hanggat sa mag-give up ka sa pananampalataya mo. Pero kapag nakikita niyang binigyan ka na ng sakit o kaya ng problema sa buhay, tapos, in spite of all of those problems, tinaas mo pa rin yung kamay mo, Lord, praise you, Lord. Blessed be the name of the Lord.
Iiwan ka niya. Tingnan nyo yun sa nangyari sa buhay ni Job. Pagkatapos namatay ng mga anak niya, pagkatapos niya nawala ng mga business, pagkatapos siya nagkasakit, pagkatapos siya iniwan ng kanyang asawa, ang sabi niya, "Blessed be the name of the Lord." Nagpuri pa. Ang sabi ni Satanas, pambihira to. Hindi ko na mayanig to. Maghanap na lang ako ng ibang titirahin. Ganon ang demonyo. Pero may nag-o-observe pa rin sa inyo kung mag-give up kayo. Pero pansinin niyo mabuti, in 150 years of life of Job, pagkatapos niyang na-test, bumalik pa ba si Satan sa kanya? Hindi na, di ba? Iniwan na siya. Hindi mayanig eh. Pero kapag madali kang yanigin ng kaaway, babalik at babalik ang kanya. Hanggang sa mag-give up ka sa pananampalataya mo. Kaya ngayon, gusto ko pong isipin niyo yung problema niyo. Yan, yung problemang yan. Yung problemang yan, isipin niyo mabuti habang kayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? Pagdating niyo sa bahay, isipin niyo mabuti yung problema niyo. Huwag kayong iiyak, pero iiyak niyo sa Panginoon. Sabi niyo, "Lord, bless your name. Maraming salamat akong pinagkatiwalaan mo sa problemang ito. Maraming salamat, Lord." Magpasalamat ka lang sa malilit na bagay. Kasi hindi ka pwede magpasalamat sa malalaking bagay kung yung malilit na bagay na meron ka, hindi ka marunong magpasalamat. "Lord, maraming pong salamat at may bubungan kami. Maraming salamat at meron akong cellphone. Kahit may keypad ito, Lord, thank you dahil nakakapag-communicate pa rin ako. Lord, we thank you, Lord, sa buo naming pamilya. Kahit na mahirap kami, sama-sama pa rin naman kaming kumakain at walang may sakit sa amin." Alam niyo yun? Little things such as this, we must give thanks to the Lord. Because the moment the Lord sees that, He will bless you with more. Amen. Romans chapter 12, verse 9 hanggang 13. "Love must be free of hypocrisy. Detest what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality." In order for us to understand fully the love of God, practice Romans chapter 12, verse 9 hanggang 13. Amen? Ito yung kagustuhan ng Panginoon na i-practice natin sa buhay natin, sa araw-araw. Ano ho? Kailangan ibigay natin ang ating pag-ibig ng buo. Let us all be devoted to the work of the ministry, wholeheartedly, at hindi tayo yung pasuray-suray, minsan andyan, minsan wala. Kasi kung ang gusto ng Panginoon, pag mainit ka sa Kanya, magpakainit ka. Hindi yung init-lamig. Di ba masarap yung kanin kapag yung tama lang yung init, tama din yung lamig, pero ayaw ni Lord yun. Pag malamig na malamig ka, gusto niya yun. Okay lang. Tolerable. Pero kapag lukewarm ka, iduduwal ka niya. Ibig sabihin lukewarm, minsan nasa simbahan ka, minsan wala, minsan nagpe-pray, minsan hindi. Minsan nagpapasalamat, minsan hindi. Ayaw ng Panginoon yon. Ang gusto ng Panginoon, kapag mainit ka, magpakainit ka na kay Lord, kay Jesus. Ibig sabihin yung true heart of serving. Perseverance is one of the requirements for us to be able to overcome. Because without pagtsatsaga, kapag wala itong pagtsatsaga natin sa ating buhay, hindi tayo tatagal sa sitwasyon natin, sa mga problema natin ngayon. Kaya ito po, ito rin yung dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin, we come into the presence of God together, we worship the Lord together, we gather together because this is what the Lord wants us to do. And of course, we encourage one another. Amen? I-encourage natin ang bawat isa. Kapag kailangan nyo ng encouragement, let us pray for you. Pray for your brothers, pray for your sisters in Christ.
Magtulungan tayo. Hindi yung nakita mo yung kahinaan ng ibang tao, aabusuhin mo yung kahinaan nila at didikdikin mo pa sila. Halimbawa, yung kapatid natin o isa man sa atin dito, nalaglag sa kasalanan, let us not condemn them, but rather we pray for them. Ito yung kadalasan dapat nating gawin na kapag, halimbawa, nadapa yung ating kapatiran, huwag natin sasabihin, Kristiyano pa naman, tapos ganyan yung ginagawa sa buhay. Huwag tayong ganon. Kasi, isa lang ang pwedeng gumawa nun. Sino? Demonyo. Demonyo ka ba? Hindi ka naman, di ba? Ang demonyo lang ang nagsasabi ng mga ganong bagay. Kristiyano pa naman. Tapos ganyan yung pastor pa naman. Tapos ganyan yung pag-uugali. Alam niyo po, ang demonyo lang ang nagsasabi nun. Kaya pag lumalabas yan sa isip ng isang tao, malamang ay siya ay pinubulungan. At siya naman ay nakikinig. But rather, when we experience such, halimbawa lang, no? Halimbawa, nadapa si Carl. Sasabihin ni Justin kay Carl, okay lang yan, Kuya Carl. I'm praying for you. Kaya mo yan. Sasabihin ni Carl, hindi mo alam yung problema ko, Justin. Sasabihin naman ni Justin, ayoko rin malaman. Pagpe-pray na lang kita. Alam niyo po, gawin nating ugali yun. Magpanalangin tayo. We pray for each other. We do not raise this weakness, but rather in our weakness, let us proclaim the grace of the Lord Jesus Christ. Know that you are not alone, but we are the body of Christ. And we become the body of Christ if we encourage one another. We become the body of Christ when we encourage one another. Kapag nadapa na nga yung kapatiran mo sa pananampalataya, dinikdik mo pa, ang tawag sa'yo, cancer. Tama? Kasi pansinin nyo sa ating katawan, kapag tayo ay nasugat, ano nangyayari? Naghihilom ka agad. Kasi our body is working together to heal our physical body. Gayun din sa body of Christ. We gather together, we pray for one another, we encourage one another so that we could heal the body of Christ. And we can only be a part of the body of Christ if we encourage one another. Amen. Encourage natin yung katabi natin. Pagpapalain ka ni Lord, sabihin mo sa kanila, you will be blessed. You will be blessed so much so. Pagagalingin ka ni Lord, payayamanin ka niya. Hallelujah. Yan. Encourage natin ang bawat. Diba tingnan nyo? Kapag nag-i-encourage tayo sa bawat isa, parang may nababago, no, Pastor? Because this is what the Lord wants. Pero pag sasabihin mo sa kapatid mo sa pananampalataya na puro condemnation, walang mangyayari. Yan. James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Alam ko po, lagi ko po nababanggit ito, kaya na-memorize na natin. Consider it all joy, my brothers and sisters, that when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let your endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. When we continue to persevere in life, we will be able to be perfect in God's sight. When God says perfected, ang ibig sabihin nito yung hindi ka nanyayanig ng kaaway. Na yung konting problema lang, iyak ka kagad, sisi kay Lord, enough na yung immaturity yun. Pwede ho ba? Wala na tayo doon eh. Ilang taon na tayong Kristiyano, sasabihin pa natin na dahil sa nangyayari ko sa buhay ko, si Lord kasi hindi niya yata ako mahal. Tapos na tayo doon.
Sabihin mo sa katabi mo, mature ka na. No? Mature ka ng Kristiyano. Tama na yung ganon. Okay? Tama na yung sisi kay Lord. Huwag natin sisisihin si Lord. May nangyari lang sa'yo. Nadapa ka lang. Si Lord kasi, kaya ako nadapa. Ayusin mo yung paglalakad mo. Okay? Ayusin mo yung paglalakad mo sa buhay. Okay? Huwag natin sisihin si Lord. Enough na yung immaturity na yon. Ang sabihin na lang natin ngayon, thank you Lord. Kasi pinagkatiwalaan mo ako sa ganitong problema. Thank you Lord kasi ipakikita mo yung sarili mo sa akin ngayon. Amen? Lastly, I want you to think about your greatest problem ngayon. Yung greatest problem nyo ngayon Yung current Greatest problem of 2023. Ayan. Think about it. Naisip nyo na? Lahat ng nakaisip, Pastor, madami Teka lang. Naisip nyo na yung problema nyo. Now, think about this problem. At habang iniisip nyo yung problema nito, pasalamatan nyo ang Panginoon. Lord, thank you for you have entrusted me with this kind of problem. Namumblema kayo sa sakit at hindi pa rin kayo gumagaling hanggang ngayon. Ibig sabihin, God is going to use you to heal others. Amen? Namumblema kayo sa pera na hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nababayaran yung utang nyo ng ilang taon na. Ibig sabihin, God is going to bless you to bless others. God is just teaching you, amen, how to handle the wealth. O paano kayo umahon sa kahirapan, sa utang, because God is going to save you. Amen? Lahat na may utang, magsabi okay, wag na. Okay lang, kasi the Lord is going to provide. Amen po ba? Now listen to this. This might be hurtful, no? If you are currently experiencing broken family, it's because God wants you to counsel in the future. And God is preparing an intact family for you in the future. Amen? Kaya huwag kayong mag-alala. God is going to save you. Hallelujah. Let's all stand in the presence of God. Isa lang pong masasabi ko, rejoice. And again, I say, rejoice. Give the Lord glory in everything. Kapag may pangangailangan kayo sa Panginoon, sabi ng Biblia, hingiin nyo lang sa Kanya. And God will answer you. And right at this very moment, wala tayong ibang kailangang isipin, kundi ang kabutihan ng Panginoon. Magpasalamat lang tayo. Let's all bow our heads and pray. Father, teach us, O Lord God, your ways. Let your precepts and all of your teachings, Lord, be built inside our hearts, that we may not forget it, O Lord God, and we may live for it, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, just bless us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil alam po namin ililigtas niyo kami sa aming problema. Can we hold our hands like this at isipin niyo ito yung problem niyo? Lord, this is my problem. I'm giving it to you, Lord. Can we just raise up our hands, Lord? This is my problem, Lord. I am giving it to you wholeheartedly, Lord God. Since I belong to you, Lord God, this problem belongs to you, Father. Lord, I give to you my burden. And you have said in your word, Lord, that we cast our burden upon you, Lord God. And Lord, you will cast your burden upon us, Lord, because your burden is light. Lord, here we are, surrendering it all into your hands. Marami pong salamat, Panginoon. Today, O God, we just want to thank you, Lord, for everything that we have learned. And we pray, O Lord God, that we may live in accordance to what we have listened to, Lord, this morning. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, at naway, Panginoon, sa aming pamumuhay at paglabas namin ng simbahan na ito, ay patuloy po naming panghahawakan ang lahat ng aming natutunan. Marami pong salamat. Patuloy namin ibibigay sa inyo lahat ng kapurihan at pagsasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Marami pong salamat sa pakikinig.